araw, ang paksang tatalakayin natin ay pinamagatang kolonyalismo at imperialismo sa Timog Silangang Asya. Bago tayo formal na dumako sa ating bagong talakayin ngayong araw, ating munang babasahin ang ilang mga layunin sa araw na ito. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang A. na ibibigay ang kahulugan ng kolonyalismo at imperialismo. B. na paghahambing ang iba't ibang pamamaraan ng mga bansang kolonisador na dumating sa Timog Silangang Asya. At nakakasubok ang mga mag-aaral na itala kung ano ang kolonyalismo at imperialismo. Dahil nalaman niyo na ang layunin ng ating pag-aaralan ngayong araw, ibibigay ko naman sa inyo ang kahulugan ng kolonyalismo at imperialismo. Ang kolonyalismo ay isang sistema kung saan ang isang makapangyarihang bansa ay sinasakop at pinamamahalaan ang ibang teritoryo upang mapalawak ang kanilang kapangyarihan, yaman at impluwensya sa pamamagitan ng pagkontrol sa likas na yaman, kultura at lakas ng paggawa nito. Samantalang ang imperialismo naman ay isang patakaran kung saan ang isang bansa ay nagpapalawak ng kapangyarihan at impluwensya sa iba sa pamamagitan ng pananakop o ekonomikong kontrol para sa sariling kapakinabangan. Ang kolonyalismo at imperialismo ay parehong nananakop ng makapangyarihang bansa. Ngunit ang pagkakaiba ng dalawang ito ay ang kolonyalismo ay nag-iimpluwensya upang mapalawak ang kanilang teritoryo sa ibang bansa. Samantalang ang imperialismo ay nananakop dahil sa kanilang sariling kagustuhan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga bansang sumakop sa Timog Silangang Asya. Una na rito ay ang mga Portuges sa bansang Portugal. Pinangunahan ni Prince Henry the Navigator ang Portuges na sakupin ang Europa na nagbibigay ng suporta para sa pagpapaunlad ng teknolohiya ng nabigasyon, kartografiya at pag-aaral sa nabigasyon. Ito ay humantong sa pagtatatag ng Portuges ng mga rutas sa mga pangunahing daungan sa Asya, kabilang ang Goa upang makakuha ng akses sa rehiyon. Si Prince Henry the Navigator din ay isang sentral na figura sa mga unang araw ng Imperyong Portuges at noong ika-15 siglo sa European maritime discoveries at maritime expansion. Ang susunod naman ay ang mga Espanyol sa Timog Silangang Asya. Matapos ang pagpapatalsik sa mga Muslim sa Espanya, naglayag ang mga Espanyol palabas ng Europa. Ang Treaty of Tordesillas ay nagbigay sa kanila ng karapatang maglayag pakanluran kung saan nakamit nila ang malaking bahagi ng Amerika. Ngayon naman ay kilalanin natin kung sino si Ferdinand Magellan. Si Ferdinand Magellan ay isang Portuges na manlalakbay na nanguna sa unang paglalayag sa paligid ng mundo. Dahil sa paglakas ng mga pananaw na ang daigdig ay bilog at sa karangyaan na rin ng Spain, nakuha ni Magellan ang suporta para sa kanyang ekspedisyon. Taong 1521, nang masumpungan ni Magellan ang mga isla sa Pasipiko na kalaunan ay tatawaging Pilipinas. Bagaman mamamatay si Magellan sa Pilipinas sa kanyang ekspedisyon, ay matatagumpayan na makabalik sa Spain at mapapatunayang bilog ang mundo. Ang mga Espanyol ay nanatili sa Pilipinas sa loob ng higit na 300 na taon. Binago ng mga Espanyol ang espasyo ng panirahan ng mga katutubo sa pamamagitan ng reduction system. Ang reduction system ay isang patakarang Espanyol na inilipat ang mga katutubo sa mga pamayanang lungsod sa Spanish America at Pilipinas. Ang layunin ay upang pagsamasamahin ang kontrol sa mga katutubong komunidad at upang mag-ibanghelyo at asimilahin ang mga ito. Ilan sa ipinakilala ng mga Espanyol sa mga katutubo ay Kristyanismo, politika at pamahalaan, at ang panghuli ay ang ekonomiya. Ang sumunod na sumakop sa Timog Silangang Asya ay ang mga Dutch.
Matapos makamit ang kalayaan mula sa Espanya, ay naglayag sa Timog Silangang Asya at naging makapangyarihang kolonisador ang mga Dutch. Nagkaroon sila ng malakas na presensya sa Indonesia matapos talunin ang mga Portuges sa kompetisyon. Ang pananakop ng mga Dutch sa Indonesia ay may dalawang yugto. Ang unang yugto ay nagsimula noong 1602 hanggang ito ay matapos noong 1799. Ang Verenigd Oostindische Company o VOC ay ang Dutch East India Company. Ito ay isang kumpanyang pangkalakal na nagpatakbo mula 1602 hanggang 1799. Ang VOC ay ang unang multinational na korporasyon at ang unang kampanyang nag-issue ng stock. Ang ikalawang yugto naman ay nagsimula noong 1799 at nagtapos noong 1749. Ang pamamahala ay nasa ilalim ng direktang pamahalaan ng mga Dutch hanggang sa makamit ng Indonesia ang kalayaan. Si John Peterson Cowan ay isang Dutch naval officer ng Dutch East India Company noong unang bahagi ng ika-17 siglo na humawak ng dalawang termino bilang gobernador-heneral ng Dutch East Indies. Ang VOC ay tinatag ng kolonyal na pamahalaan ng Dutch pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Habang umuunlad ang digmaan at lumalalang ekonomiya, kailangan ng Indonesia na baguhin ang sistema ng kultura nito na siniti ang mga lokal na manggagawa. Ang sektor ng asukal ay naging isa sa pinakamakapangyarihang sektor at ang Indonesia ay isang kolonya hanggang sa pagsalakay ng mga Dutch noong 1949 at ang Indonesia ay nakakuha ng kalayaan noong 1949. Ang sumunod na sumakop sa Timog Silangang Asya ay ang mga British. Sa pamumuno ni Reyna Elizabeth I, ang mga British ay nagpalakas sa larangan ng digmaang pandagat dahil sa hidwaan sa mga Espanyol. Ilan sa mga pangunahing pangyayari noong sinakop ng mga British ang Timog Silangang Asya ay ang pagtatag ng English East India Company, pagkatalo ng mga Dutch, paglakas ng kapangyarihan si India at pansamantalang pananakop sa Maynila at ang panghuli ay ang pagtatatag ng base sa Pina. Ang susunod ay ang mga French sa Timog Silangang Asya. Ilan sa mga pangunahing pangyayari noong sinakop ng mga French ang Timog Silangang Asya ay ang pagtatag ng French East India Company, Revolusyong Pranses, pagbabaling sa mainland Timog Silangang Asya, pagdating ng mga misyonerong French, paglalakbay at pagsakop noong 1862. Ang mga Amerikano ang huling sumakop sa Timog Silangang Asya. Ang mga pangunahing pangyayaring ginawa ng mga Amerikano sa Timog Silangang Asya ay ang pagpapalawak ng teritoryo, pagpapalakas ng ekonomiya, pagsali sa kalakalan ng Asya, pagkakataon sa kolonya, at digmaang Espanyol at Amerikano. At diyan nagtatapos ang ating paksang pinamagatang kolonyalismo at imperialismo sa Timog Silangang Asya. Hanggang sa muli mga mag-aaral!